Tapos na ang 2025 VTV Cup at kahit na may ipinakita ang Alas Pilipinas na potensyal, ang pagkuha nila ng ika-4 na pwesto ay nagdulot ng mainit na pagtatalo. Bakit nga ba dismayado ang mga tagahanga ng volleyball kay Coach Jorge matapos makuha ng Alas Pilipinas ang ika-4 na pwesto sa VTV Cup? Tara at suriin natin ang kontrobersya na kinasasangkutan ni Coach Jorge at ng kanyang mga desisyon. Pero bago pa man ang lahat, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please like and subscribe at pakispike na rin sa bell button para lagi kang updated sa mga volleyball ganap. Sumabog ang social media dahil sa mga batikos. Itinuro ng mga tagahanga ang mga nakikitang malalaking pagkakamali, mga pag-aalinlangan sa pagpili ng rotation, hindi angkop na pagpapalit ng mga manlalaro, at kakulangan ng mga pag-aayos sa laro sa mahalagang knockout rounds. May mga partikular na sandali sa laro na ipinapakita at maraming viral posts sa X na nagpapakita ng di umano'y mahinang pagdidesisyon. Hindi lamang ito basta reklamo ang mga batikos na ito. May mga partikular na pagkakataon na tinutukoy ang mga tagahanga kung saan sana'y mas maganda ang naging resulta kung iba ang gamit na estratehiya. Ang huli kasing laban na pinanalo ng Alas ay noong AVC Cup kung saan naitawid nila ang mahigpit na 5-setter match sa Chinese Taipei. Nakuha nilang pigilan ito sa tulong ng Magic Trio na sina Bella Belen, Alaysa Solomon at Angel Canino. Pero ngayon, sa bagong mukha ng Alas Pilipinas, tila nadismaya ng husto ang mga fans sa naturang resulta. Pero sa kabila ng batikos, si De Brito ay nananatili sa kontrata hanggang sa katapusan ng 2025 Southeast Asian Games. Ang Brazilian tactician na nanguna sa Alas Pilipinas sa maraming kapansin-pansing magagandang performance sa mga nakaraang taon ay magkakaroon pa rin ng isa pang pagkakataon na gabayan ang kupunan kapag nakipagkompetensya sila muli sa mga regional tournaments later this year. Pero malaki ang pressure. Sa pagtaas ng visibility, mas mataas din ang expectation. Hindi lang pag-unlad ang gusto ng mga tagahanga. Gusto nila ang mga podium finishes. Ipinapakita nito ang delikadong balanse sa pagitan ng pag-aalaga sa mga batang manlalaro at pagkamit ng tagumpay sa mga malalaking kompetisyon. Ano sa tingin ninyo? Ipaalam mo naman sa amin sa comment section. Pero sapat na ba talaga ang nagawa ni Coach Jorge? O oras na ba para palitan na ito? O mananatili pa rin ito upang patunayan muli ang kanyang abilidad? Kaya ituloy natin ang usapan sa comment section. Salamat sa panonood at huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe.